situation. Bago tayo nailugin, ikararat tayo kay niya kulit yung masasawa. Manama, kaya kami malilitin yung mga oras, ngayon mo kada kami, halamat ipigsa sa lunat, inawadan kami at ang halamat niya kami paraburo, ipatuloy niya kaman ukubla, itong biyan kahigani at siwala niya. Amagni, yun alig yan ni mga lidayaw, mandan nga ni hapit mo, ni wala pa ni may apply kami di biyan niya ako. Kahit bindisyon na yan hapit mo, yung bablin manin niya, adal higani, ada maning ma-refresh iti na espiritual nga panagyan kita mo, dahil iti nasasaong, nagbaling nabalegi, kaya ada nga anyaman, ti kasasaat itong gamay sa kada kami ngay kada mapagbaligyan ni Danita, babayan kada dito yung nasasawin. Kitawate nga si kati patuloy ng trabaho, tumulong itong gamay sa kada kami, special kanya kang ibingay, isang Espiritu, ti makiata, kina magigay kanya, kaya kada dito yung natinggi, na isupay, na ti Santo Espiritu pa iti may pahaawat kada kuwada. Kaya di kararago, babayan tinagan Kristo ng anak mo. Amen. Diyan to, ulitan to diya Psalms 137, mag-focus dito 3 to 4. Now, titapik tayo dito ko na can you praise from a painful situation? Na maaramid tayo ba na at dayaw iti apo iti nasasakit na sitwasyon na kasasaad tibiyag tayo. Ibibase natin dito sa story ng mga Israelites nung panahon ng 500 BC, pataas na yun, 500 plus BC, kung saan naalipin yung mga Israelites. Naalipin yung mga Israelites ng mga Babylon. Yung Babylon na tinatawag noon yun yung Iraq ngayon. Kaya hindi na tayo magtataka kung hanggang ngayon yung Israel at saka yung Iraq is magkaaway pa rin. Kasi nung Old Testament, noon pa is magkaaway na sila. So yung mga Babylon na nakalipin sa mga taga-Israel na pinangungunahan ni Hari Nebuchadnezzar, sinira nila yung templo, Solomon's Temple, kung saan nagpupuri yung mga tao. Kinuha nila lahat ng kayamanan, including si Daniel. Isa siya sa mga naging captive ni King Nebuchadnezzar. So, doon sa panahon na yun, napati yung hari ng Israel na si King Jehoiakim, plus 10,000 princes, officers, chiefmen, pinili nila yung mga magagaling na tao na dinala sa Babylon. Hindi yung basta hindi nila kinuha yung mga taong walang kumbaga yung mga mahihirap. Talagang pinili nila kung sino yung mga mapapakinabangan nila ng panahon na yun. So, umabot ng 20 years bago totally na nasira yung Jerusalem hanggang sa wall, hanggang sa mga pader-pader. Talagang totally sira yung Jerusalem. So, nung panahon na nasira lahat yung mga instructor, yung mga temple sa Jerusalem, after 5 years na talagang sinunog nila yung Jerusalem, bumalik ulit yung mga taga-Babylon na kumuha ulit ng magiging alipin nila. Kasali na dun si Jeremiah. So, nung time ni Jeremiah, dun sa Jeremiah 28, kung saan sinabi ni Prophet Hananiah, sinabi niya na after 2 years, makakalaya na sila. Itong si Prophet Hananiah, sinasabi niya, sinugo siya ng Panginoon. Pero sa chapter 29, sinabi ni Prophet Jeremiah, huwag kayong maniwala kay Prophet Hananiah. Hindi 2 years, pero kundi aabot ng 70 years. Yun, 70 years na magiging
alipin ang mga taga-Israel. Hindi siya basta-basta matatapos ng isang panalangin lamang or hindi patatapos ng paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi itong mga Israelita, sinasabi nila na nagpupuri sila sa Panginoon. Pero yung way ng kanilang pamumuhay, nakakontradict siya dun sa sinasabi nila sila ay nagpupuri sa Panginoon. Ginagawa din nila yung mga hindi katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Yun. So sa Psalms dito sa chapter 37 verse 4, sabi ng mga taga-Babylon, sabi nila dito, yung sa binasa ko kanina, Tagalog yung, sabi nila, imbagada itinangitalaw kada kami, agkanta kayo, imbagada aragsakin mi ida ako nada, kantaan da kami, itikanta may papanditi sayon. So yung mga taga-Babylon, na syempre nung panahon na wala nang pag-asa yung mga taga-Israel, talagang yung hope na nararamdaman nila talagang nawala na. Kasi kung saan sila nagmula, wala na silang babalikan kahit na isa kasi yung kahit na tulay na pinatayo nila noon, sinira ng mga taga-Babylonia. Tapos sabi pa nila dito, sige nga, kantahan nyo nga kami ng kanta ng Sayon. Yung kanta ng Sayon is hindi siya basta-basta kinakanta. Ito yung kumbaga maibibig siya sa promise ng Panginoon sa mga taga-Israel. Yung sinasabi nilang, sige nga, kantahan nyo nga kami ng kanta ng Sayon. Is for entertainment. Tapno may entertain ka lang. Hindi yung para papurihan yung Panginoon, kundi para pasayahin lang yung mga taga-Babylon. So kung sa atin yun, kung sa atin yun, ang sarap nilang patuhin. Kung nandun ka sa sitwasyon na yun, baka ang sama na ng tingin mo sa kanila kapag sinabi nilang, sige nga, kumanta ka ng awit ng para sa Panginoon. Siyempre yung sugatan ka na nga tapos nawala na yung hope na nararamdaman mo tapos yun pa yung sasabihin nila sa iyo. So ano yung mararamdaman mo sa panahon na yun? So yun, hindi yung sinasabi ng ng mga taga-Babylonia na kantahan sila is para entertain lang sila ng mga mga inalipin nilang Israel. Sa verse 4, sabi niya dito, kasano kantaan may tikanta ti Apo iti sa balia daga. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Yung talagang foreign land na sinasabi nila, they are taken away from their homeland. Na talaga nga, wala na silang pag-asa na bumalik sa kanilang pinanggalingan kasi wala na silang babalikan. They are separated, naisinadan iti kasanayan da nga kabibiyag. Tapos they lost their identity as God's chosen people. Nung panahon na kinuha na sila sa Babylon as a captive, they lost their identity as God's chosen people. Kasi sila yung mga taong pinili ng Diyos noong panahon na yun. Sila yung chosen people na dapat maisarakan lang. Nung tatamay kasali tayong ijay. So, doon sa panahon na nawalay sila sa kanilang doon sa Jerusalem or doon sa mga kanilang bahay, nag-raise yun nag-raise ng mga question sa kanilang mga isipan. Kumbaga, bakit ano bang mali sa amin? Ano bang nagawa namin kasalanan
sa Diyos, bakit nangyayari ito sa amin. Yung mga question na gano'n na, pati sa atin, syempre, kapag nangyari sa atin yun, mapapatanong na lang tayo. Pero kung ang sasabihin natin dito na naalipin yung mga Israelita dahil sa magandang strategy ng mga army ng mga taga-Babylon, hindi na alipin yung mga Israelite dahil malalakas yung mga sundalo. Kung bagkos pinayagan ng Panginoon na maging alipin yung mga taga-Israelita, to wake them up, para gisingin sila, para manumbalik yung mga taga-Israelita sa kanya ng tapat at totoo. Kasi yung mga Israelita, siguro may mga seryoso talaga na nagpupuri sa Panginoon. May mga seryoso na sumusunod sa kanyang kautusan. Pero mostly sa kanila kasi, tinalikuran nila ang Panginoon. Doon ginagawa nila yung service. Ginagawa nila yung sinasabi nilang nagpupuri sila sa Panginoon. Pero syempre yung puso at isipan nila, hindi talaga sila tapat sa Panginoon. So yun, ginamit ng Diyos yung sitwasyon na yun, yung pagkaalipin nila para manambalik sila sa Kanya. To praise is a sacrifice. It is a command of God. Yung pagpupuri natin sa Panginoon, sakripisyo po yun. Mostly naman nababasa natin sa Bible, it is a command of God. Turo ay, kaikong command ni Apod yung higa tayo, ni hay pandayaw higa tungay, kasapulan sakripisyo. Mahirap magpuri sa Panginoon kung hindi perpekto ang ating sitwasyon. Kumbaga kapag may sakit ka, di ba? Yun na lang, yung sakit mo na lang yung palagi mong iniinda. Hindi mo nakikita, ay hindi mo nagagawa magpuri sa Panginoon kasi may iniinda ka. Kaya nga sabi dito, to praise is a sacrifice. Kahit ano yung iniinda mo, kailangan mong papurihan ang Panginoon. Kailangan mong magpasalamat sa Panginoon sa sakit na nararamdaman mo. Kasi meron akong teacher doon, tapos may narinig ulit ako na another testimony na yung sakit, necessity po yun. Kasi yung sakit, kailangan yan. Kasi doon mo malalaman na there's something wrong in your body. May problema yung katawan mo. Kasi kapag hindi ka nagkakasakit, tapos meron palang problema yung katawan mo, syempre, hindi mo malalaman, hindi mo tatanungin yung sarili mo, ano bang meron sa katawan ko at nararamdaman ko to? Ano bang problema at nararamdaman ko tong sakit nito? Ano bang gustong iparating ng Panginoon sa akin kung bakit nararamdaman ko tong sakit na ito? So, hindi po kailangan na magturoon tayo ng maganda or perfect na sitwasyon, perfect health, para papurihan ang Panginoon. Kung nasa gitna tayo ng kahirapan, nasa gitna tayo ng tough situation na hindi natin ma-explain, kung walang words na makakapag-explain sa sitwasyon natin na iyon, kailangan po natin purihin ang Panginoon doon. Kasi sa panahon na yun is gagawa ang Diyos ng paraan para yung sitwasyon mo na yun is malutas or matatapos din yan. So we have a choice na mag-complain sa mga sitwasyon natin, or we have a choice na papurihan ang Panginoon. Kung nasa sitwasyon ka ng kahirapan, nasa sitwasyon ka ng
yung mga, kumbaga kung ano man yung problema mo, may choice tayo na may choice tayo na mag-complain sa Panginoon. Meron din tayong choice na papurihan sa Kanya. Meron tayong choice na to defeat or to praise God from the painful situation. Yung ministry at saka misery, magkasama po yan. Kumbaga sa atin na sinasabi natin na isang anak ng Diyos, yung faith na meron sa atin, kalaki po, kumbaga, kadwa na mo lang paghihirap dyan, or yung sacrifice natin. Kasi, kunan tayo gawin na naragsak tayo makang kalayo na akas may isang anak ti Diyos, antay yung maaramid nga ag-grow, antay yung maaramid nga may pundasyon ti pamati tayo. Kasi dyan, punta, ragsak na itayo karetrit na anayon, at tayo may i-desire niya mas amtaan. Nuhipabay itapian niya po yung tiamagan tayo. Yun. Tapos, may kadwa, the devil will provoke you just like what the Babylon did to the Israel. Yung katulad ng ginawa ng mga taga-Babylonian sa mga Israelite na sige nga kantahan nyo nga kami. Pero sabi ng mga taga-Israelite, paano kami aawit ng isang awit na para sa Panginoon kung nasa ibang lugar kami, So, yung yung sabi natin na ginagamit ng yung ginagawa ng devil, or yung anong tawag doon? Yung kung ano man yung pinabato ng diablo sa atin, ginagamit po yan ng Panginoon para kumbaga gisingin tayo, or yung may gusto siyang mensahe na iparating sa atin. Kumbaga, example, na disgrasya ka, tapos ikakaralag mo ni kuna kamay, apo Diyos protektarin mak, tapos na disgrasya ka ng batang katamutan, karalag mo. Adi. Well, kaya kung gamintiman, ay awat ko man di na basa-basa talot-talot na po, nahumbatan di man kararag mo. Kasi pinrotektaran po ka. When na-disgrasya ka, pero kaganatay. Diba? Na there's something, may gustong iparating yung Panginoon sa'yo, kaya nangyari yun. May gustong ipakiusap sa iyo ang Panginoon, kaya ka na-disgrasya, kahit na ipinag-pray mo na protektahan kanya. He has a message for you. Masapul mo lang kitan or damagan apay na napasama katoy. Anya ti kayat mo nga ipakaawat kanya iti nga sitwasyon. Amen. Gusto mas di ko yung paaliman ni Pastor. Nakapapurikat yung Tagalog. So, there are 3, yung nangyari sa mga Israelites kung bakit pinayagan ng Diyos ang mga taga-Babylon na naalipin yung Israelites is to wake up them. Para ipaalala ulit sa kanila na kung yung promise ng Diyos sa kanilang mga ninuno na dapat yung mga taga-Israelite ay dapat sa Diyos lang manilbihan. Hindi sila pwedeng manilbihan sa Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Pero ginawa ng mga taga-Israelite. Kaya hinayaan ng Diyos ang mga taga-Babylonian na alipinin ang mga taga-Israelite para gisingin sila sa katotohanan. So basahan natin dito sa Jeremiah 29 6. Kasi noong panahon na sinabi ni Jeremiah na 70 years na magiging alipin yung mga Israelites, sabi kasi niya dito,
Mag-asawa kayo upang magkaanak, bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaan kayo'y umunti. Ngunit pagyamanan ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila hindi ko sinubo, ang sabi ni Yahweh. So, yung point number 3 natin, nasabi ko dito, wake up. To wake up then, we need to grow from your pain. Move forward for your pain. Survive from your pain. Na yung sinabi kasi ni Jeremiah dito sa mga Israelites na magtayo kayo ng bahay dyan. Diligan ninyo yung mga halaman. Hayaan ninyo mag-asawa ang inyong mga anak dyan. Nung panahon na nandun sila sa Babylon, kahit nasa sitwasyon sila na kailangan nilang i-adapt, kailangan nilang aralin yung mga culture, tradisyon ng mga taga-Babylon. Nagtatrabaho pa rin ang Diyos sa kanila. Nasabi dito, dito sa ibang verse na after how many years, after nung 70 years na pagiging alipin nila, mas doble yung ibabalik ng Diyos sa mga taga-Babylon na talagang wala nang matitira sa kanila. Talagang yung kasiyahan nila na nararamdaman nila habang alipin nila yung mga taga-Israelites, mapapalitan yun ng isang yung kalungkutan na hindi nila kaya ma-survive o hindi nila kayang adamay kaya ni makasurvive di man isitwasyon kas dusaan idanhi apudyo. So yung sabi ko dito na grow from your pain. As ngayon na sabi ko, can you praise from your painful situation? Kailangan po natin lumaki or mag-grow sa pain na yun para magawa natin mag-move forward at makasurvive sa sitwasyon na yun na masasakit. Tulad ng ginawa ng mga Israelita na kahit nawalan na sila ng hope, nandiyan ni dalawin nama, natalay ni dalagtad yain hal ni Jeremiah ni handa ay pangagkayo-abitan niya buyo, pangahawa kayo-abitan, pantanang kayo, si bugiyo datanitanang at siya'y na wala iuhalan yo, wadaya pangbiyagan yun tani lugar. Iso nga, higa tayo ba ni hayaan sitwasyon? Kaya ba natin gawin yun? Kaya ba natin gawin yung ginawa ng mga taga-Israelites na inadapt nila yung kung ano yung meron doon sa lugar na pinagdalhan sa kanila para makasurvive sila. Lumaki sila doon, nag-move on sila, nag-survive sila para makita din yung gagawin ng Diyos sa mga taga-Babylon. Kasi may promise ang Panginoon sa kanila na kung ano man yung dinaranas nila noon, ipaparanas niya sa mga taga-Babylonian ng doble. Hindi yung katulad ng mga naramdaman nila, mas doble pa yung mararamdaman ng mga taga-Babylonian. So, yun yung ajay ti mabalin no kung may share tatang oras, ipasa kini Pastor Manya Tinginayon.